So, good morning po mga tito. Nandito na naman po tayo ngayon sa isang topic na pag-uusapan natin ngayong araw na to. Kasi kanina po sa Facebook, meron pong nag-comment dun sa aking isang post na si Batang Breeder. At nabanggit niya nga po na siya po ay sumusubaybay sa ating mga vlog at sa ating mga live. So, nagpapasalamat po ako, ulitin ko po, sa mga walang sawa na nanonood sa aking mga vlog. Ay sana po ay nakakapagbigay ako ng mga impormasyon na mga totoong napapakinabangan ninyo. Kasi, alam nyo naman po, napakadami na mga information na mga misleading. Well, dito po sa atin, dito po sa vlog ko po ay as much as possible na kung ano lang po yung totoo, yun po yung sasabihin natin. Although, medyo masakit po ang katotohanan, wala po tayong magagawa doon, ay medyo wala po talaga tayong magagawa doon. So, dapat po tanggapin lang natin yung katotohanan at ulitin ko, yung lahat na sasabihin ko, pwedeng hindi agree yung iba, pwedeng agree yung iba. Lahat na sa tingin yung tama na sasabihin ko, pasok nyo sa isip nyo. Lahat na sa tingin yung mali, itapon nyo. Okay. Ano po yung pag-uusapan natin ngayong araw na to? So, pag-uusapan po natin yung binigay po sa akin na topic ni Batang Breeder. Napakadami raw pong mga manok ngayon, napakadami rin nagsasalita. Hindi raw po tinuturo kung paano malalaman yung manok na mistiso. Kasi nga raw po na karamihan daw po sa manok ngayon ay pumapalo na. Well, totoo yan. Simply because yung influx po ng information, dissemination talagang napakataas. Unlike po before nung nag-uumpisa kami, napaka-secretive ng mga sabungero. Unlike ngayon, katulad po nito, yung vlog ko na to, nakakapagbigay po ako ng informasyon sa inyo na first-hand information. Kasi po, hindi naman po ako makakapagsalita sa inyo ng ganito kung ako po ay hindi dumadaan or hindi nagkaroon ng experience upang magkaroon ng lakas ng loob, ibahagi sa inyo to. Eh, sigurado kung ako dito, puro kwentong barbero, sigurado maraming magagayad sa akin. Pero, uulitin ko nga po, minsan po talaga, medyo masakit po yung katotohanan. Well, discuss natin ano po ba yung tinatawag na mistiso? Okay? Pag sinasabi po na ang manok ay mistiso, okay? Basically, the term mistiso kasi, it's a product of hybrid breeding yan, okay? Actually, yung term na mistiso, mali po yan eh. For example, patutunayan ko po na mali po na kunwari yung manok pangit, sasabihin, mistiso yung manok mo. Mali po yung ganyan term. Bakit? Paano ko sinasabi yan? Di ba nung mga panahon ng Spaniard, nang sinakop po tayo ng Spaniard, it so happen nag-intermingling po yung mga Pilipino sa mga Spaniard. So nag-breeding po sila. So may mga lumabas pong mga crossbreeding ng Pilipino at saka Espanyol, which is the mistiso. Kung mapapansin ninyo, yung mga mistiso na yan, magagandang lalaki, magagandang babae. So, ano ibig sabihin nun? So, ibig sabihin nun, the term mistiso sa term natin sa pagmamanong is mali eh. Para sa akin po, sabihin natin na yung manok, pag sinabi natin na hindi siya hybrid, medyo kulang siya sa quality. Yun na lang, tingin ko, yun ang pinaka-right or appropriate term. Yung manok, paano ba nating malalaman na quality? Hindi na po natin sasabihin na, yung manok niya mistiso. Kasi po, uulitin ko nga po, tulad ng binanggit ko kanina, yung mga Espanyol nga, nung nag-breed sa mga Pilipino, yung mga anak nila, di ba? Mga mistiso yan. Magagandang lalaki pa rin. Mga Kastilaloy yung mga yan. Di ba? Yung mga Chinese-Filipino, mistisong Chinese. Mistiso, di ba? Maganda pa rin yung bloodline nila. Sa tingin ko po, yung appropriate na term para po dyan sa sinasabi natin na mistiso or hindi po maganda. Mamaya na yan.
maingay. So sa tingin ko po na hindi maganda, siguro yung term na hindi quality. Okay? Yung term po kasi na yung manok mo mistiso, parang hindi siya tugma eh sa salita. Parang yung yun 'di ba, nung araw sinasabi nila, o yung manok ko Texas. 'Di ba? Yan ang mga sinauna eh. Pero the term Texas po kasi is lugar po yan sa Amerika, mga kaibigan. So, ang napakadaming wrong word na pumasok po sa atin na hanggang ngayon ay nagagamit pa po ng mga sabongero, mga tito ko. Okay? So, through the years, yung information natin hindi na nababago. Dahil nga po pag sinabi, mistiso naman yung manok niyan eh. Pero mali eh. Sabi ko nga mali. Kasi ako, me myself, yung manok ko mistiso. Okay? Kasi half Amerikano, half local. Okay? Kaya ako nasabi mistiso. Okay? O kung titignan niyo yung tapatan mo lang dyan. Yan. Kaya po mali na sabihin na yung manok ay mistiso. Siguro pwedeng sabihin na ang manok ay hindi siya quality. Okay? Ngayon, dahil napag-uusapan po natin yung tinatawag na hybrid or quality na manok, siguro dapat ituro ko sa inyo, mga tito, kung paano ba tayo titingin or paano ba malalaman na isang baguhang magmamanok or mga baguhan, mga newbies na gustong pumasok sa mundo natin na totoong masalimuot, talagang masalimuot po, paano niya malalaman na yung manok na tinitignan niya ay quality? Kasi po, napakadami po. Hanggang sa ngayon, wag po sanang magagalit yung iba. Yung iba pag sinabi nilang gwapo, okay? Kasi nakita nila yung manok, maganda yung kulay. Tandaan niyo po, hindi porket maganda ang kulay ng manok ninyo, ay hybrid na yan. Hindi po yan totoo. Meron pong kulay, para sa akin pong opinion meron pong kulay talaga yung tinatawag ko na hybrid. Okay? Sa appearance, sa ulo, makikita nyo kung gaano po siya ka-hybrid. At mamaya po, i-discuss ko sa inyo or iisa-isahin ko sa inyo paano ko nasabi na yung manok na to ay hybrid at ano po yung mga karakteristik ng isang hybrid na manok. Okay? So, Romel! Halika rito. Kunin mo yung manok. O naman, itawag ka pa eh. Itawag. Pasensya na kayo mga tito Ito po kasi paliliwanag ko sa inyo kung paano ba, yan yung pula. Paano ko ba ituturo sa inyo yung tinatawag na hybrid. Okay? Okay, ganito po. Dahan-dahan. Okay. Ito po, mga tito, ay isang sweater na stag. Okay? Usually, kung tatanungin natin yung mga matatandang sabongero, ang sinasabi nila, makinig ka dito para matuto ka din. Okay? Pag ang matandang sabongero ang nakausap mo, mga tito, sasabihin ng mga yan, ang hybrid or Texas na manok, dapat daw malalapad ang buntot. Makakapal. Yan po ay sinaunang impormasyon, mga kaibigan. Excuse me po. Sa panahon po natin ngayon, sa mga bloodline na dumarating sa Pilipinas, yung malalapad na buntot ay medyo it's a thing from the past. Okay? So, sa balahibo po, hindi na po batayan para masabi natin na ang isang manok ay hybrid o hindi. Ulitin ko kanina po nabanggit ko sa inyo na hindi porkit ang manok ay pongkan ay gwapo na. Tandaan nyo po, hindi po yan nagbabase sa pagiging lighter niya or pongkan o yung tinatawag natin pongkan. Actually, the term pongkan is wrong. It's a sweater looking. Actually, ang kulay talaga na maganda talaga para po sa aking opinion is the orange looking. Although orange is pongkan pero kung mapapansin nyo po mga kaibigan, ito pong hawak ko is matapang yung
pagka-orange niya. Matapang. Ngayon, gusto nyo, pakita ko sa inyo yung tinatawag na pongka na yung tinatawag ilang pongan. Kunin mo yung parang may asil doon. Yung sa pen number 12. Kunin mo yun. Okay. Makipapansin nyo po, ha? 12. 10, 11, 12. 12 yun, 12. Yung asil, yun yung light na light. Okay. Mapapansin nyo po, mga tito, yung ulo po ng hybrid, usually po, maliliit katulad po nito. Yan po, yan, oh. Ang liliit po ng ulo niyan. Maliit po. Kung tatanggalan po ng palong yan, talagang maliit na po ang kanyang ulo. Maliit ang bungo niya. Okay? Usually din po, yung mga Americanized po na mga manok, yung mga hybrid, magaganda po ang buto ng mga yan. Okay? Isa po yan sa indication na mataas ang uri ng ating mga manok. Okay? Ang mata po niya, depende po sa bloodline yan. Meron pong mga mata na likas na dilaw at meron pong mga mata na likas na pula. For example, may mga sweater po. Ito po, hindi naman po matatanggi ng ibang mga sweater breeder na mga tito natin dyan. May mga sweater bloodline po na totoong kulay dilaw ang mata. Okay? Kasi nga po, ulitin ko, gaya ng mga nakaraan ko pong sinabi sa inyo, ang sweater po ay mix of bloodline na ginawa nilang strain. Okay? Ayon po sa research ko, basically, they are roundhead with a green-legged McLean, and then merong Kelso at merong Radio. Okay? Yan po yung, ayon po sa aking pag-aaral, yan po yung tinatawag na sweater. So, wag po kayo magtataka kung ang sweater natin minsan dilawang mata o minsan naman yung sweater natin light na light, okay? At minsan yung sweater natin mababalahibo, makakapalang balahibo. Unlike po nito, ito pong mga lahi na meron tayo, usually, ito po ay Darrell Trammell, okay? And Darrell Trammell is the best friend of Ding Fair, mga kaibigan. Alam niyo naman po ang manok ni Ding Fair, talaga namang magandang lalaki talaga. No doubt na one of the most beautiful rooster ever arrived in the Philippines is the Ding Fair bloodline. Okay? Kayo na po bahala mag-assess nun. So, ang mga balahibo po niya talaga mga kip-kip. Okay, ngayon, to cut the story short, paano ba natin makikita ang isang hybrid na manok sa hindi hybrid? Tandaan nyo po mga kaibigan, ang hybrid po na manok, number one nyo pong titignan, ang mukha niya mukhang galit. Tandaan nyo po yan. Hindi po yan mukhang mabait. Ayan, mapapansin nyo po, ito yung mukha nito. Ito ba mukhang mabait? Diba? Tignan nyo yung ulo niya, no? Tignan nyo yung mata niya. Tignan nyo yung appearance niya. Yung merong makikita nyo yung warrior instinct niya, mapapansin nyo na agad. At hindi po yan porkit na maninipis ang balahibo ay hindi na po yan hybrid. May mga linyada po talaga, lalo na po ngayon. Sa panahon po natin na talagang maninipis ang balahibo. Hindi na po ganun kakapal tulad nung araw na pag sinabi nila, oh, yung manok ko Texas, kailangan malalapad yung ano niyan, yung buntot niyan. Hindi na po uso yun. Ano na po yun? Isa na pong kwentong kutsero, mga kaibigan. Ito pa po, isa pa po sa batayan. Ito po, tip ko lang ha. Napapansin ko lang po kasi ang dami kong nakikita sa Facebook na mga nagpo-post na, oh, kumuha ng gantong manok, nakakuha sila ng magandang manok. Well, tingnan nyo maigi. Paano ba natin malalaman ang isang linyada ay mataas? Ibig sabihin, mataas po ang hybrid niya. Ibig sabihin, mataas po ang uri ng pagkamanok niya. Ito po ang isang clue, mga kaibigan. Hindi na po